Akala ng iba kapag nasa Canada ka na, mayaman ka. Ang hindi nila nakikita na halos puro trabaho lang dito. So bilang isang OFW, masasabi kong medyo malaking nakakasahod dito sa Canada, pero ang bills naman ay sobrang dami. Kumusta mga kabayan, and welcome back to my channel. Sa video nga pala na ito, isi-share ko sa inyo yung reality ng buhay dito sa Canada as OFW. So para din ito sa mga kababayan natin na nagbabalak na sumubok dito sa Canada, sa mga parating na para maging handa sila kung ano nga ba yung matutuong buhay na naghihintay dito. So let's talk about the work life. Dito kasi sa Canada, yung trabaho ko nga pala guys ay welder. So nagtatrabaho ako ng 9 hours a day, Monday to Thursday. And then yung Friday ay 7 hours lang kami. So, sa madaling sabi, Friday maaga yung uwi namin. 2:30 uwi na. So, ang routine ko dito, tutulog, gigising, kakain, papasok, tapos uuwi, kakain, tutulog. Ganon araw-araw, no? Paulit-ulit lang yung cycle dito. Kumbaga, sa madaling sabi, nakakulong lang kami dito sa aming mga trabaho. Kaya nga sabi ng ibang mga kababayan dito o na ibang mga tao na nagko-comment about working in Canada na puro trabaho lang daw, wala ka na daw ibang buhay dito. Wala ka na ibang gagawin kundi puro trabaho. So, yung masasabi ko naman diyan, totoo 'yan, no? So, kasama sa buhay natin yan as OFW. So, bago pa nga lang pumunta dito sa Canada, o kahit sa ibang bansa, hindi lang dito sa Canada, once na mag-a-abroad ka, ang goal mo talaga is 'di ba, magtrabaho. So, ganoon din dito. So, paulit-ulit lang tayong nagtatrabaho at nakakulong lang tayo sa ating mga trabaho. Yung mga bakal yung ginagawa namin. So, yung katawan namin talaga bugbog sa kakatrabaho dito. Yung daily routine na tutulog ka, pagkagising kakain, magpe-prepare, papasok, tapos pagtapos ng maghapon, uuwi, kakain, liligo, tutulog, ganoon pa ulit-ulit lang talaga yung buhay dito. So, totoo yung sinasabi ng ibang mga kababayan natin dito na ang buhay nga daw dito sa Canada ay paulit-ulit lang. Kumbaga, doon ka na sa trabaho mo nakakulong. Wala ka na ibang gagawin dito kundi magtrabaho, yun ang sabi nila, which is totoo yun. Pero in terms naman ng sahod, so makukumpara mo talaga na yung sahod dito sa Canada ay mataas compared doon sa sa Pilipinas nga. So kaya nga tayo nag-abroad, 'di ba? Kasi naghanap tayo ng better opportunity overseas kasi nga hindi sapat yung kinikita natin doon sa Pilipinas. So kaya nandito tayo. So for me, wala naman akong reklamo doon pagdating sa trabaho kasi tanggap ko naman na ganun talaga yung ganun naman yung trabaho ko. So kahit mahirap, positive pa rin, no? Positive pa rin. Lalo at TFW pa lang kami dito. So wala naman kaming magagawa kundi magtrabaho talaga. Next is yung bills. So, sobrang dami ng bills dito. Tama yung mga kababayan natin na pag dito ka na daw, namumuhay, nagtatrabaho, marami ka daw bills, which is totoo yun. So number 1 nga dyan yung apartment or yung bahay. Napakalaki kasi ng renta dito. Kaya yung pa lang, napakalaking portion na ng sahod mo yung nauubos ka agad. And then, meron ka pang grocery, insurance, internet, cellphone, gas, then sasakyan. So, kaya kung titingnan mo, kahit na malaki yung sahod mo dito or kinikita mo dito, ay parang hindi mo na rin nararamdaman. Parang ang liit lang kasi lahat napupunta na lang doon sa mga bayarin mo. And then, minsan nagpapadala pa tayo sa mga family natin. So, kung isipin, parang wala nang natitira pala sa sinasahod natin dito. So, nagpapagod na lang talaga tayo para sa ating mga bayarin. So, totoo yan. So, kaya nga, kapag nandito ka, spend wisely. So, dapat marunong kang mag-budget or mag-balance ng mga, ng mga pumapasok na pera sa'yo at yung mga lumalabas. So, hindi ubra dito na, yung maluho tayo. Bili dito, bili doon, mga wala sa plano. Ayan yung malakas makaubos ang budget. Kaya hindi na rin ako magtataka sa mga naririnig ko before na sabi nila, mahirap nga daw makapag-ipon dito sa Canada kahit lang $200 lang.
So, naisip ko, kasi na-experience na rin namin, totoo nga. So, kailangan talaga ng kailangan mo talaga magkaroon ng disiplina pagdating sa paggastos dito. So, kaya ikaw kabayan, tutuloy ka pa ba dito? Desisyon mo yan, pag-isipan mo. At yun nga, minsan kapag pagod tayo palagi, and then marami tayong iniisip, mga bayarin natin, kung ano-ano, etc., mga problema, doon naman pumapasok yung na-homesick tayo minsan. Tapos napapaisip ka na lang na parang gusto mo na lang bumalik sa simpleng buhay mo doon sa Pilipinas. Yung parang sobrang na ako dito, sobrang pagod na ako. Uwi na lang kaya ako sa Pilipinas. Balikan ko na lang yung dati kong buhay na kahit simple lang, kahit na wala akong mga ganito, pero masaya. So, madalas natin naisip yan kapag tayo nalulungkot. Ayun talaga, part ng buhay natin as OFW yan. Kasi malayo tayo sa ating mga pamilya. So, hindi natin maiiwasan yan. And then, sabi nga, wag daw tayo magdedesisyon kapag tayo ay malungkot. At wag din daw tayong magdedesisyon kapag tayo ay sobrang saya. So, dapat lahat ng bagay na gagawin natin ay pinag-iisipan natin ng maigi. No, yung hindi yung nag-isip ka ngayon, gawin mo na agad, no. Diyan tayo madalas na nagkakamali. So, kaya pag-isipan natin ng maayos. Pero mga kabayan, real talk, no? Kahit mahirap yung buhay dito sa abroad, patuloy pa rin tayong lumalaban. Bakit? Bakit natin ginagawa yan? Lagi tayong pagod, di ba? So, kasi gusto natin mabigyan ng magandang future yung pamilya na binuo natin at yung mga extended family members natin in the future, no? Kaya kahit mahirap, hindi tayo sumusuko. Lumalaban tayo kahit nasa huling hininga. Ika nga, no? Hindi glamorous yung buhay dito sa abroad. Hindi araw-araw masaya. Hindi na nakikita yung mga lungkot mo, yung mga pagod mo. Kasi kapag kausap mo yung pamilya mo, hindi mo pinapakitang malungkot ka kasi ayaw mo silang mag-alala. Yung nakikita lang nila, yung side na palagi kang masaya kasi pinoportray mo na okay yung buhay mo dito kahit na hindi. Kaya yung iba, akala nila mayaman tayo kasi nandito tayo. Kasi may mga sasakyan tayo. Nabibili natin yung gusto natin. Maganda yung tinitira natin, maayos. Pero hindi nila alam kasi, number one na kailangan mo yan dito. Yung bahay, yung sasakyan. Yung sasakyan para makapasok ka sa trabaho. Lalo dito sa lugar namin na yung transportation is hindi convenient. So, kailangan mo magkaroon ng sarili mong sasakyan para makapasok ka sa trabaho. So, hindi nila alam. Siyempre, binabayaran mo yun. No? Pinagsisipagan mo sa trabaho. Nagsisikap ka para sa iyong mga bayarin. Kaya sobrang nakaka-proud sa mga kababayan natin katulad ko na mga OFW sa mga panig ng mundo na patuloy na lumalaban para sa magandang kinabukasan ng sarili nila at ng kanilang mga pamilya. No? Kahit nasaan man kayo ngayon sa panig ng mundo, lagi kayong mag-iingat at focus lang palagi sa buhay na gusto nating marating someday. So kaya kung OFW ka rin at may pangarap na pumunta dito sa Canada, comment mo naman yung experience mo below. At kung gusto mo ng gantong content, so please don't forget to like and subscribe para updated ka sa next na mga videos natin. So bago ko nga pala tapusin to, gusto ko lang shoutout yung Pinoy Tambayan natin. At shoutout sa mga idol natin dyan, kay Sir Inags, umakyat nakaraan sa livestream namin, Randy Boy, and then sa mga kaibigan nating mga ibang vloggers dyan, Pam Booker, Gerson Villarico, Mark Surya, and David Junsay. At marami pang iba, hindi ko na mabanggit, lagay ko na lang yung mga channel sila dyan. So guys, pakisuportahan nyo din sila. At maraming salamat sa mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa munting channel na to. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na and see you in my next one. Bye!